Okay, magandang gabi po sa kanilang lahat. Sana makita ko yung mga pagmumukha ninyo. Minsan lang ako sumingit dito eh. Actually, si Pastora Stella ngayon ang magsasalita. Ito palang babaeng to'y nananalangin kanina dahil siya daw ay may mga demo kanina sa school at pagod na pagod siya. Dinilig din siya ng Panginoon. Ako naman po, habang nagbubulay-bulay kaninang hapon, na sinabi sa akin ng Panginoon ako magsalita. Kausapin ko si Pastor Jimmy. Kung papayag si Pastor Jimmy. And praise God, pumayag naman po, hindi tayo napahiya. At ito nga po, magandang gabi po sa lahat, sa Masbate, sa Calao. Kamusta na nga palang Calao? Long time no hear, Calao. Kamusta na po? Mabuti naman po, Pastor. Narinig ko yung magandang boses na yan. Yung anak mong maganda, namimisa namin dito, kailan ba uwi niyan? July 30 po. July 30? Sige, antayin ko yan. Nandito pa ako noon. Medyo naudlot yung alis ko eh. Ay, Dahil, alam niyo po, 31 daw po. ay kahit 32, 33 pa yan, basta July, magkikita pa rin kami niyan. Tawag dito. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon una dahil sa ginawa niya sa amin, ng aking asawa, sa aming mga biyahe. Alam niyo po yung pagpunta ko po ng sa Saudi, eh, marami po nagsasabi na ako lang daw may gusto nun. At yung mga taga-Saudi, hindi po. Ah, ito nga po yung pag-uusapan natin. Ako po, ever since po na tinanggap ko ang calling ng Panginoon sa akin. Mga kapatid, hindi po ako naghangad. Hindi ako naghangad na ganito gagawin ko, ganun gagawin ko. Lagi po may instruction ng Panginoon. Dahil tayo susunod sa Panginoon kapag sinabi niya sumunod ka sa akin, gawin mo to, gawin mo yun. Ito yung pag-uusapan natin. Katulad po ng pagpunta ko ng Saudi, I believe uh, nung sinabi ng Panginoon yan, nung kami nag-usap ni Pastor Mike last year, medyo may konting excitement at takot ako dahil una, uh, bawal na bawal yun sa Saudi. Pero dahil kailangan tayo ng Jeddah, JCM Jeddah, at kailangan nila marinig personally yung ating mga pinaninindigan. I believe maraming gagawin ng Panginoon, lalo na po sa tinatawag na deliverance. Kailangan po nila ma-experience ng deliverance. Anyway, itong pagpunta ko sa Saudi sa pag sa pag paprocess ko ng papel. Akala ko po ganun kadali lang. Akala namin magkapatid ganun kadali lang. Yun nga po, nung ako po ay nagpunta ng Saudi Embassy last week, Monday. Sige na. Last week. Sadali po, inom lang po ako ng gamot. Kailangan po eh. Hindi ko alam kung na-reject ako o hindi, sabi sa akin. Wala pong nagpapatunay sa mga dokumento mo na kayong dalawa ng sponsor ay magkapatid. Dahil magkaiba kami ng tinatawag na middle name. Letter U siya, letter O ako. Nandun yung mga birth certificate namin, yung marriage contract ng mga magulang. Ang dami hiningi. Pati na yung birth certificate ko, hindi in-honor yung sa PSA dahil malabo talaga. So sabi sa akin, punta daw ako ng uh, Manila dahil doon po ako pinanganak para kumuha ng malinaw na kopya. So
medyo na ano po ako doon na medyo alam niyo po yun yung parang nairita ako na ha? Hindi no-honor ng hindi o-honor to ng Saudi. Sa isip ko, eh sila nga pag binasa mo yung mga ano nila, bulati ang ani, bulati yung alam ng mga nag-abroad diyan. Limbawa, Catherine. Catherine. Wala yang ano yan, yung CH ano yan, wala Catherine. Katerin. Catherine. Ganun yun sila. Yung sa ano nila, yung sa kanilang pagsusulat sa kanilang letter, ganun. O yung kanilang spelling. So anyway, wala tayong magawa. Alam niyo po, pagdating ko dito, nabanggit ni Tess kay Angie. And I really thank God sa buhay ni Angie. Sabi ni Angie, alam mo Ate Tess, may plano ang Lord kung bakit ganyan. Kasi hindi siya yung slow, kundi may maaring maaring uh, dinidelay ng Panginoon kasi baka may mangyari sa mga araw, sa oras na ginusto namin pumunta ng or halimbawa sa flight ko, whatever. Alam niyo po, naano ako doon, napalakas ako doon. Sabi ko, nga, no, hindi ko naman sinisisi yung mga tao, lalo hindi ko naman sinisisi ang Panginoon. Oo nga, sabi ko. So dito po, nabigyan ng emphasis po yung aming tinatawag na discrepancies o yung aming ingredients nung araw. Alam namin na magkakaproblema to kami ni Mike. Pastor Mike, hindi namin inasikaso. Pero ngayon, naasikaso na po namin. And I praise God. Tulad po, tingnan nyo po, I was planning to go last Monday sa DFA para i-submit na po yung aking mga papel. Monday, nung ako pumunta sa RTC, dyan sa Regional Trial Court sa Hall of Justice, tawag nito, nakuha ko naman yung papel. Gusto ko nang pumunta agad doon sa DFA para maaga ko siya hindi na ako pupunta kinabukasan. Alam niyo po, hindi nangyari kasi itong si ating kapatid na Christian Bongon nagpasama, naghanap ng bahay. Anyway, sorry Bongs na banggit to. Pero nabot kami ng hapon o gabi, hindi na ako nakaalis. Pero kinabukasan, pagdating po namin ni Tess doon, alam niyo po, nabigla ako. Dahil sabi ng babaeng kasabay ko, alam niyo kahapon, nandito kami kahapon. Sabi, hindi kami nakapasok ng Robinson kasi doon sa intersection ng San Fernando, which is doon kami dadaan supposedly ni Tess. Kung halimbawa yung hapon nakuha ko na yung papel, diretso kami doon sa oras lang naman. Siguro mga 3 or 4 nando na kami. Yun yung mga oras na super baha, super traffic sa San Fernando. At talaga sabi ko, Lord, ang galing mo. Tapos, pinaplano ko rin pumunta ng Miyerkules na lang instead of Tuesday dahil Miyerkules, walang service sa gabi, di ba? Libre kami ni Tess, hindi kami nagmamadali. Alam niyo po, kung kahapon, di ba, nagkaroon ng problema sa atin dito, di ba? Sa lahat nagkaroon ng kabahaan. Sabi ko, Lord, talagang kapag ikaw ang tumawag, kailangan magtiwala ang tinawag mo. Amen po ba? Narinig niyo po ba? Baka nahirapan po kayo kasi naawa na ako kay Ate Pina eh. Kulang na lang isiksik ilagay yung laptop sa tenga niya eh. Medyo mahina. Ay, Parang malayo, Pastor, kasi. O, kasi malakas yung ulan po. pero Opo, medyo mahina, Pastor. Parang malayo, Pastor. Pero baka kasi dahil sa ulan. Pero Pastora, eto, halimbawa, yan. Ayan, malakas po. Yung microphone. Kanina medyo mahina, Pastor. Gusto ko na rin idikit yung tenga ko sa... Eto, yan. Susubo ko na lang yung mic. So anyway, ang pamagat ng ating pag-usapan sa sapilitang kagustuhan. Sa pananampalataya. Anong meron sa pananampalataya sa sapilitang kagustuhan?
Kasi yung sapilitang kagustuhan, ako lang po nagsabi niyan. Pero yan yung permissive will. Yung pinipilit mo yung gusto mong mangyari. Alam niyo po yun, na pinipilit mo, hindi yan ang kalooban ng Panginoon or wala namang binanggit ang Panginoon patungkol dyan, pero gusto mong mangyari ganun. Di po ba sometimes meron tayong ganyan? Halimbawa, Lord, gusto kong bumili ng kotse. Hindi naman kalooban ng Panginoon. Lord, kaya naman namin eh. Ganito, ganun, 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 ganun. Ano, magkano lang naman monthly? O, di ba? Mangungutang ka. Kaya naman po, Panginoon, pero hindi yun ang priority ng Panginoon. Hindi yun nakagustuhan niya kasi may ibibigay siya sa iyo. Kaya pala ayaw niya kumuha ka, umangutang ka dahil may ibibigay ang Panginoon sa iyo. Diba? Ano po ba ang Proverbs 10:22? Ano ba sabi doon? Ang pagpapala ng Diyos ay kayamanan na walang halong kabalisahan. Sige nga, sino ba nasa Bible? Proverbs 10:22. The blessings of the Lord, sige, Tagalogin mo. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ibig sabihin, pag binigyan ka ng Panginoon, buwan-buwan, hindi ka mababali sa pambayad. Amen po ba? Amen po ba? Kahit kinutang mo yan, kahit kumuha ka ng hulugan at kaya mo namang bayaran, hindi ka mapabalisa. Kayamanan yun, yung pagpapala. Pagpapala yun. Amen po ba? Talagang pagpapala yan. So anyway, doon tayo sa pananampalatayang sa sapilitang kagustuhan. Tingnan mo po muna natin. Dito kasi gusto kong linawin kasi ito, yung patungkol kay Marta at saka kay Maria. I believe last Sunday yata, 2 Sundays ago, si Pastor Dave, ito yung ano niya yung kanya message, si Marta at si Maria. Pero parang sa iba, parang ang dating hindi maganda yung ginawa ni Marta. Ganito po yan, meron pong purpose ng Lord bakit po pinakita ng Panginoon. And kami mga nagpipreach, although yung wisdom ng Lord ay naroon sa message, depende po sa pagtanggap ng mga tao. Kaya lilinawin po natin ha, hindi po nag-preach si Pastor Dave nung para siraan si Marta. Hindi po ha, hindi. Dahil kung titingnan natin si Marta, napakalaki ng kanyang pananampalataya sa ating Lord. Linawin po natin yun, linawin natin. Dagdagan natin. Dagdagan po natin. Yung pong message ni Pastor Dave, napaka-powerful po nun. Kung atin pong talagang iintindihin yung patungkol sa unahin ng Panginoon kaysa sa mga kabalisahan. Tama po ba? Pero ang pag-usapan natin, doon tayo sa pananampalataya. Kasi pananampalataya sa sapilitang kagustuhan ang ating pamagat. Pag-usapan natin ang pananampalataya, nitong si Maria, si Marta. Balikan natin yung Luke chapter 10 verse 38. Luke chapter 10 verse 38. Sabing ganon, si Jesus at ang kanyang mga alagad Pastora Lalen, naririnig pa rin ako. Mahina pa rin. Okay naman po. Okay, sige. Gusto ko na isubo eh. Gusto ko lang ganun isubo. Anyway, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta at ng kapatid niyang si Maria. Naupo ito sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Maria ang pinag-usapan. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at lumaing. Binigyan to na emphasis ni Pastor Dave. Hindi ano bang meron si Marta kay sa Panginoon? At sa Panginoon na nagsumbong, nagsabi si Marta, Panginoon, bali wala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghaganda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Okay, dito muna tayo ha. Dito muna tayo sa
verse 14 na yan. Ulitin natin. Kung papansinin natin, dito sa verse 38, tingnan nyo nga po. Ate, pakibaba. Sino ba dito? Sagot! Si Jesus at ang kanyang mga alagad. Kapatid, hindi dalawa, tatlo lang ito. Si Jesus at ang kanyang mga alagad. Marami-rami ito. Napakakainin. Si Marta, alam niyang naandyan ang Panginoon, kilala niya ang Panginoon, hindi, kasi ito pong relasyon ng Panginoon sa tatlong magkakapatid na to, si Marta, si Maria, at si Lazaro. Hindi po ito yung basta magkakilala lang. Magkakaibigan po itong mga to. Kaya mahal na mahal ng Panginoon ang magkakapatid na to. Kaya ganun ka-close po si Marta, si Maria. Tingnan nyo nga. Tingnan nyo nga. Diba? Anong ginawa? Nagpuntas, naupo si Maria sa paanan ng Panginoon. Ibig sabihin, ganun sila ka-close. Amen po ba? Kaya ganoon, sa dinami-dami ng tao, even yung mga alagad ng Panginoon, ng mga lalaki, si Maria, nagpunta sa paanan ng Panginoon. Wala pong gagawa sa iyo niyan nang hindi close sa iyo. Tama po ba? Tama po ba? Na ikaw ay magsasalita at lalapit sa iyo. Di ba? Nasa paanan pa. So ngayon, dahil nga sa dami ng mga tao, ay kailangan pakainin to. Dahil alam niyo kung bakit? Likas po sa mga kababaihan ang maghanda, ang paghandaan, lalo na kung merong guro, kung merong VIP na dumating sa bahay. Tama po ba? Tama po ba? Di ba? Paghahanda mo yan. Kahit tubig lang, bibigyan mo yan. Kahit kamoting kahoy na naandyan, ilalaga mo, mabigyan mo lang, mapakain mo yan. Tingnan natin sa Matthew chapter 8, verse 14. Matthew chapter 8, verse 14. Welcome, Pastora Maricel. Pastora Maricel ng Jeddah. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at nakita niya roon ang biyanan nito na nakaratay at nilaglag. So kung kasama si Pedro, kasama pati mga alagad. So marami-rami to, di ba? Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae o ng biyanan ni Pedro. At ito'y gumaling agad. Bumangon, pagkagaling, parang ano lang, parang nagdahilan lang. Bumangon at nagsimulang maglingkod sa kanya. Gawin mo nga to, sino ba kausap ko dito? Gawin mo ano to? Gawin mong para New King James. New King James. Sabing ganon, New King James, I know. Sabing ganon. Sa verse 15, so he touched her hand and the fever left her. And she arose and served them. Serve them. So likas po sa mga kababaihan sa kapanahon ng ating Panginoon na kapag meron pong tinatawag na bisita sa bahay, lalo na kilala, VIP, lalo na Panginoon, magsisilbi itong mga to. Kaya tingnan po natin, balikan natin si Luke chapter 10, verse 39 na ba tayo nun? Kaya itong si Marta, sa verse 40, si Marta ay abalang-abala sa paghahanda. Dahil ang Panginoon, Jesucristo, ay kilalang kilala ni Marta at mahalaga kay Marta ang Panginoon. Kaya nga pinaghandaan niya pinaghahandaan. Pero dito sa verse 41, ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, ako, I believe, very, very gentle, with love, with care, ang pagsasalita ng Panginoon kay Marta. Marta, Marta. Hindi, Marta, Marta! Nababalisa ka, tabala-pala. Hindi ganun, hindi po ganun. Marta, Marta. Baka pinulungan to, di ba? Nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito hindi aalisin sa kanya. I believe, mga kapatid,
nung narinig ito ni Martha, ako I believe kasi may papatunayan po ako sa inyo patungkol sa pananampalataya ni Martha. So wag po nating bibigyan ng maling impression na hindi maganda ang ginawa ni Martha. Physically, in-entertain, nag-serve si Martha bilang isang babae, nag-serve bilang host ng bahay, ginawa niya, ginampanan niya yung things na kailangan ng Panginoon. Ako I believe naupo rin si Martha. Amen po ba? At pagkatapos noon, naghanda sila para sa lahat. Alam niyo bakit? Sa pananampalatayang ito ni Martha, tingnan po natin mga kapatid, John chapter 11 verse 19. Naalala niyo nung namatay si Lazaro? Sabing ganon. Verse 20 pala, verse 20 yan. Nang mabalitaan ni Martha na dumarating si Jesus. At kasi kung babasahin natin sa una, alam naman na natin to, di ba? Na si si Lazaro ay namatay. At hinayaan ng Panginoon yung 4 na araw. Kasi sa mga Hudyo, ang isang taong namatay ng 3 araw lang at nabuhay, hindi pa patay yun para sa kanila. Hindi pa patay yun. Pero more than 72 hours, patay na ang taong yun. Wala nang pag-asang mabuhay. Kaya inantay ng Panginoon yung ika-4 na araw. Nang mabalitaan ni Martha na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria na may naiwan sa bahay. In which, hindi natin alam kung alam ni Maria na dumarating din ang Panginoon. Pero binanggit dito, ngunit si Maria na may naiwan sa bahay. Ang Bible po, in every verses, lalo na pagkwento, kailangan maging ano po tayo dito, maging mapagmatsyag, maging sensitive sa binabasa natin. At wag lang po basta basa lang ng basa. Nagkaroon ng excitement kay Martha nung malaman niyang parating ang Panginoon sa kapila ng kanyang kapatid ay patay na. Sinabi ni Martha, tingnan niyo po ito, Panginoon, kung kayo po ay narito, buhay pa sana ang kapatid. Yung pong tinatawag na statement na yan ni Martha, nagpapakita po ito ng malaking pananampalataya sa Panginoon na kayang buhayin ng Panginoon si Lazaro or kayang-kayang pagalingin kaagad ng Panginoon si Lazaro. Amen po ba? Amen po ba? So dito pa lang sa statement na to, si Martha ay may malaking pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Amen po? So every time na maririnig natin yung tungkol kay Martha at saka kay Maria, napakaganda ng ginawa ni Maria. Pero si Martha walang ginawang masama. Amen po ba? Bagkus, nag-serve siya sa Panginoon physically. Bilang isang alipin, bilang isang kaibigan, bilang isang disciple, alagad, na binibigyan ng kahalagahan ng Panginoon. Hindi lamang po si Maria o si Martha nagtitiwala at nananampalataya sa Panginoon, kundi meron siyang gawa sa pamamagitan ng pagsisilbi niya. Ang sabi ng Panginoon, di ba, nababalisa ka, abalang-abala ka sa mga bagay, di ba, sabing gano'n. Binanggit yun. Pero hindi sinabi ng Panginoon, hindi ba halaga yan? Mali yan. Hindi po. Hindi po. Pinaalalahanan dito tayo na kapag tayo magtitiwala sa Panginoon, lubos nating pagtiwalaan, pagsilbihan ng Panginoon, hindi lamang po sa mga bagay-bagay, kundi yung tayo mismo makikinig sa sinasabi ng Panginoon sa panahon natin ngayon through reading His Word and through listening to His voice kasi may binabanggit sa atin ng Panginoon. Okay?
Panginoon, kung kayo po ay narito, buhay pa sana ang kapatid ko. Grabe. Grabing pananampalataya yon. Pagagalingin ng Panginoon, hindi mamamatay si Lazaro. Ito pa mga kapatid, ito pa. Subalit nalalaman kong kahit ngayon, mga kapatid, si Marta to, naabala sa mga bagay-bagay. Yung sinasabi ng Panginoon na abala ka sa mga bagay-bagay, yun yung time na abala si Marta sa pag-aasikaso sa ating Panginoon at sa mga alagad niya. Hindi porkit sinabi yun, si Marta, walang pagtitiwala at pananampalataya, tinatawag na church-centered. Si Marta, hindi po, ayan no. Verse 22, subalit nalalaman kong kahit ngayon, ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Grabing pagtitiwala, amen po ba? Grabe pananampalataya, amen po ba? Tanungin mo sarili mo, tinanong mo ba, nagsabi ka ba ng ganyan sa Panginoon sa pananampalatayang yan na meron ka? Sabi niya, muling mabubay. Alam niyo kung bakit po? Alam niyo kung bakit? Na binanggit yan? Dahil sa Daniel chapter 12 verse 1 and 2, tingnan niyo po, Daniel chapter 12 verse 1 and 2, sa panahong iyon, darating ang dakilang anghel na si Miguel. Sabi kay Daniel, ang makapangyarihang pinuno ng tagapagtanggol ng bansang Israel at magkakaroon na matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas sa mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Alam na alam ito ni Marta. That means si Marta nakikinig, nagbabasa ng scriptures. Sa verse 2, muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan at ang iba naman sa kaparusahang walang hanggan. Eto, alam to ni Marta. So ibig sabihin, mga kapatid, si Marta, during the time na ang Panginoon ay naroon sa bahay nila, naging abala lamang siya sa pagsisilbi sa Panginoon. Amen po ba? Bilang host, bilang may-ari ng bahay. Huwag nating palawakin na, ano ba si Marta, ito yung klase ng tao na Kristiyano na hindi to mali yung kanyang way ng pamumuhay. Hindi po, wag pong ganun. Balikan po natin. Balik tayo sa sa John 11:22 ba yun? John 11:22. Ano sabi? Subalit nalalaman kong kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Diyos. Muling mabubuhay yung kapatid, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta. Eto na, sumagot si Marta. Nalalaman ko pong siya'y bubuhayin muli sa huling araw. Nalalaman ko po. So si Marta ay nananampalataya sa Diyos at alam. Nakuha niyo po? Scriptural po ito eh. Yung mabubuhay sa huling araw. So si Marta, hindi lang ito na sinasabi mong sinasabi nating isang Kristiyano na hindi 100% nagtitiwala at nananampalataya sa Panginoon. We don't know na habang nag-aasikaso siya nakikinig siya sa Panginoon. Maliit lang ang bahay nila eh. Amen po ba? Hindi naman niya kasing laki ng church eh. Kaya po tayo narito dahil may mga kapatiran tayo during our Sunday service nasa taas. Amen po ba? Abala doon sa kakainin natin. Pero excited silang bumaba. Kaya nga, ang project na sasabihin ko kila Pastor Dave ay magkaroon ng 2 speaker. Yung speaker na JBL o speaker sa taas at speaker dito sa hallway sa likod. Para habang nagpe-prepare yung ating mga nakananayan, sila Nanay Terry, sila Nanay Cheryl, Ati Nenet, Charmaine, and those people na abala sa paghahanda sa ating kakainin, ay nakakapakinig sila. Amen po ba?
Okay, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Sumagot si Maria, nalalaman ko pong siya ay mabubuhay muli sa mga huling araw. Now, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Tingnan niyo po si Marta. Sumagot siya, opo Panginoon. Sumasampalataya po ako sa inyo. At naniniwalang kayo nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na naparito sa daigdig. Okay po ba? Nabasag po ba natin yung kasi I heard 2 Sundays ago na medyo yung mga kananayan nagulat doon sa ginawa ni Marta, which is talaga naman naging abala siya, pero gusto ko pong linawin na naging abala si Marta doon lang po nung time na yon, doon sa bagay na yon. Amen po ba? Noong oras lang na yon. Pero 100% Marta, Maria o Mary and Lazarus 100% nagtitiwala, nananampalataya sa ating Panginoon kasi magkakaibigan po yung mga yan. Okay? Okay po ba? 28. Pagkasabi dito, umuwi si Marta, tinawag niya si Maria at binulungan. Narito na ang guro at ipinapatawag ka. Yun ang hindi ko ma-confirm kung talaga bang pinatawag. Pero sinabi ng Bible, so pinatawag nga siya. Pagkarinig nito ay nagmamadaling tumayo si Maria upang salubungin si Jesus. Wala pa si Jesus sa nayon, naroon pa lamang siya sa lugar kung saan siya sinalubong ni Marta. Nang makitang si Maria ay nagmamadaling tumayo at lumabas, sinundan siya ng mga usisero. Ayun na to. Mga Hudyong nakikiramay sa kanila. Usisero. Akala nila ay pupunta siya sa libingan upang umiyak. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito at nagsabi, tingnan niyo po, tingnan natin. Anong sabi ni Maria? Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Punta nga tayo sa verse 22. Verse 22. Sa verse 22. No, verse 20. Yan, 21, yan. Ano sabi ni Marta? Panginoon, kung kayo po ay narito, buhay pa sana kapatid ko. Tingnan niyo po yung sinabi ng dalawa. Magkaiba ba? Magkaiba po ba? Ang sabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po ay narito, buhay pa sana kapatid ko. Sa pananampalataya ni Marta, hindi mamamatay, mapapagaling si Lazaro. Tama po ba? Puntahan natin si Maria, yung sinabi ni Maria. Ano ba yun? 32. Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. So both Maria and Martha has the same faith sa ating Panginoon. Amen po ba? So may pagkakaiba po ba? Wala. Amen po? Both sisters, malaking pananampalataya sa Panginoon. Binigyan po ng emphasis ng Bible o ni Matthew o ng ating Panginoon yung klase na kapag tayo po ay may pagkakataon na makapakinig ng salita ng Panginoon o magbasa ng salita ng Panginoon, huwag tayong maging abala sa lahat sa mga bagay kung saan man. Unahin natin ang pagbabasa, unahin natin ang pakikipag-usap sa Panginoon. Unahin natin, i-prioritize natin ang Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Unahin natin ang Panginoon and all these things shall be added unto you. Tama po ba? Tama po ba? Tama? Stella, tama ba? And all these things shall be added unto you. Amen po ba? Tama po? Pag inuna mo ang Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Di ba? Nakapag si Jesus at napagbag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria, pati ang mga Hudyong kasama nito. Sabi dito, saan niyo siya inilibing? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Panginoon, halik kayo, tingnan ninyo. Ito yung favorite ko. Ng number 1 kong saulado, sinaulo noong 1986. 87. Kayong mga to, King James?
King James mo nga, King James. King James, ang sabi? King James, ang sabi? Jesus wept. Saulado ko yan. Hindi John 3:16 ang nauna kong sa ulo. John 11:35, Jesus wept. Akala nyo po nagbibiro ako dito? Hindi po. Dahil nung nakilala ko ang Panginoon, nung nakilala ka ng Panginoon, kapatid, umiyak ang Lord sa tuwa. Amen po ba? Nung natagpuan ka ng Panginoon, umiyak siya sa tuwa. Naniniwala ka doon? Ha? Sino po naniniwala dito? Hindi lang ito dahil sa namatay si Lazaro. Ikaw na makasalanan. Tayo na makasalanan, mga kapatid. Nung natagpuan tayo ng Panginoon, tinanggap natin siya, naligtas tayo, naniwala tayo sa Kanya, natuwa siya, umiyak siya sa tuwa. Alam niyo kung bakit? Dahil ikaw na gagawing banal ng Panginoon ay maihaharap niya sa ating Diyos Ama. Amen po ba? Amen po ba? Okay po ba? Kaya mahalaga po sa akin to. Jesus wept. Umiyak ang Panginoon na natagpuan niya ako. Alam niyo yung naniwawala yung anak. Nawawala yung gamit o natagpuan mo. Yes! Diba? Mangiyak-iyak ka sa tuwa. Tagalog daw ulit. RTPB. RTPB. Dali. Wala na. Nataranta na. Tumagi si Jesus. Kaya sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Jesus. Ito na. Ito pa. Sinabi naman ng ilan, nagpagaling siya ng bulag. Bakit hindi niya nahadlagan ng pagkamatay ni Lazaro? Tingnan mo itong mga taong to. Bakit hindi niya nahadlagan ng pagkamatay ni Lazaro? Eh wala nga ang Panginoon doon, diba? Talaga, pag alam mo, ikaw, dito po, makikita natin, ikaw na sumusunod, gumagawa, doing your best para mag-glorify mo ang Lord, doing your best to obeying the Lord. Ang titingnan ng mga tao sa'yo, yung mali mo. Tama po ba? Tama po ba? Ang titingnan ng mga tao sa'yo, yung maliit mong pagkakamali. Ay, hindi pa rin perfect kasi ganito yan. Ang Panginoon niya, tingnan mo, oh. Bakit daw hindi nahadlagan pagkamatay ni Lazaro? Eh, wala nga Panginoon eh. Di ba? Pero alam naman natin na merong tinatawag na reason ng Panginoon. Okay. Sinabi, okay. 38, muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Eto na po. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon, 4 na araw na siyang patay. Alam niyo po, eto na naman ang mga tumitira kay Marta. Tingnan mo to si Marta, naniniwala nga sa Panginoon na pupuhayin, tapos parang ayaw pa yata pabuksan kasi nga nangangamoy na si Lazaro. Huwag po tayong negative, ha? Huwag tayong tamang duda. Balikan natin yung 19. Balikan natin 19. Okay, 19. Sandali. Ay, sa 17. Ito sa 17. Tama, 17. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro ang layo ng Jerusalem sa Betania. So, okay, balik na tayo doon. So, alam ng Panginoon na 4 days na. Alam naman ng Panginoon nyo, kailan binigyan ko na po ng emphasis. 4 days na pong patay si Lazaro. Pero ito, sa verse 39, sakit, sandali nanakit na yung tenga ko eh. Sa verse 39, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Mga kapatid, isinulat ito ni Matthew, isinulat ito sa Bible para ipakita, nagpaalala si Marta na nangangamoy na 4 na araw na at nangangamoy na yung bangkay. Wala pong sinabi dito na, Panginoon, wag na. Ang baho-baho na kaya niyan. Di po. Nabigyan ng emphasis na patunayan na ibigay sa Bible na isulat na ipatunay na patunayan
na totally patay na si Lazaro. 4 na araw na eh. Nangangamoy na eh. So bulok na yon. Tama po ba? Tama po ba? Bulok na yon. So, wag po wag po nating iisipin na si Marta ay walang pananampalataya. Walang pananampalataya. Naniniwala siya na bubuhay ng Panginoon. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Walang binanggit dito, napakaliit ng iyong pananampalataya. Bakit mo ko hinahadlangan? Hindi. Binigyan ng Panginoon ng emphasis na kung tayo'y mananampalataya sa Panginoon, makikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Hindi lang doon sa kanila, sa iyo din. Dahil nananampalataya ka. Dahil sa nananampalataya ka, miracles will happen. Mga miracles mangyayari yan sa buhay mo. Amen po ba? Ha? Kahit inalis nila ang bato, tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinirinig mo ako at alam kong lagi mo akong diringgin. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Lumabas nga si Lazaro na nababalot pagkasabi nito, sumigaw si Lazaro, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at mukha. Ulit natin. Nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. Hindi pala mukha. So kung nababalot ito, Mami, paano ito nakalakad? Di ba? Patalon-talon itong tumakbo ng lumabas ng pinto. May nakatakip ring tela sa mukha. Walang makita. Kasi bakit? Hindi niya matanggal dahil nakagapos nga eh. Mami nga eh. Iniutos ni Jesus, kalagan niyo siya at nang makalaya. Mga kapatid, yung pananampalataya dito na pinakita, ang Panginoon ang nagpatunay, ang nagsabi sa magkapatid, kung kayo'y naniniwala, o balikan nga natin, baba tayo. Ito. Wait. Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Dito po, nagpapakita, yung pananampalataya, ang Panginoon, ang nagsabi sa kanila na manampalataya. Ano po to? Hindi po ito basta-basta eksena na pinagaling lang basta-basta o binuhay basta-basta. Mga kapatid, nailibing na to eh. 4 na araw na, patay na to. So napakahirap ng paniwalaan na bubuhay pa to. Tama po ba? Tama po ba? Sa lahat ng ating mga nabasa, yung binuhay ng mga patay, nakaratay pa. Tama pa? Kamamatay lang, nakaratay pa. Pero ito 4 na araw. So, yung sa pananampalatayang iyon, ni Marta, dito po, at gusto ko pa ipakita na hindi po si Marta na sinasabi ng Panginoon na abala ka, yung buong buhay niya abala siya. Hindi po ha? Hindi po. During that time lang po. Pero nakita natin yung laki ng pananampalataya niya, di po ba? Amen po ba? Amen naman po dyan. Amen po ba? Okay. Punta tayo doon sa tinatawag na permissive will. Yung sapilitang kagustuhan. Yung pinilit na kalooban. Sapilitang kalooban. Pinilit na kalooban. Ito naman po, I believe, sino po bang last Thursday? Sino ang nung last Thursday? Sinong speaker last Thursday lang? Alam mo, si Pastor Paul. Tama ba? Pastor Paul. Anong message niya? Anong text niya? Sa, Di ba yung sa lumakad sa ibabaw ng tubig? Opo. Okay. Puntahan natin yun. Ibang message naman po ito.
ibang message. Huwag kayong maingay kasi natutulog na si Stella ha. Walang magsasalita. Matthew chapter 14 verse 22. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala pinaunuwi naman niya ang mga tao. Matapos siya palisin ng mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laut na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil sa pasalungat o dahil pasalungat ito sa hangin. Ay, naranasan namin to. Di ba, Pastora Lalen? Pastor Dave, di ba? Po. Naranasan Opo. natin yun, di ba? Ang matinding naapektuhan nito, ako nangitim. Ako nasunog eh. Sino may sala? Sino may sala? Yung katabi ko, di ba? Ako nasunog dyan. Pero mo, nung kami pabalik, 45 minutes lang. Wala pa yatang 45 minutes. Nung kami papunta sa oras mahigit. Samantalang bangka ay nasa laut, ngunit sinalpok ito ng mga alon dahil sa pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na, this is the fourth watch. Sa tawag dito, sa darating na sa darating na August 4, ito pong aking message. Matagal-tagal pa pero ito po yung aking message about sa Dawn Watch. Fourth watch. Okay. Nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalibutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo sigaw nila kahit sino naman, di ba? Ngunit nagsalita si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, ako to. Relax, kalma. Oo, kalma. Ito ang Pedro. Sinabi ni Pedro, Panginoon, talagang ikaw nga yan. Kaya mong ako'y pumunta sa iyong kanaroroonan dyan sa ibabaw ng tubig. Ano ko ba ito? Kasi, alam niyo po. Okay, basahin muna natin tapos tsaka ako magkukwento. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, kaya mo ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan dyan sa ibabaw ng tubig. Sabagot siya, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagutin niyo ako. Okay, balikan natin siya, 28. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga yan. Grabe Pedro, no? Englishin natin, New King James. Sabi, Lord, if it is you, if it is you, kung ikaw yan, Tagalogin natin. Alam niyo po, minsan, sa ating buhay pananampalataya, mga kapatid, tawag dito, minsan, merong inuutos sa atin ng Panginoon eh. Merong instruction sa atin ng Panginoon through His Word, through dreams, through messages from other pastors or other, basta yung masasabi mong confirmation from the Lord. Sometimes may instruction, ganito na instruction, tapos tulad ni Pedro, kung ikaw talaga yan, Lord, kung talagang ikaw yan na nagsasabi sa akin. Nakukuha niyo pa yung point ko? Paano ko masisigurado, Panginoon, na ikaw nga talaga yan? Kailangan ko ng confirmation sa iba. Mga kapatid, if you really know the Lord, dapat alam mo ang John 10:27. Wala dito sa ano kaya pero naalala ko lang ngayon. Ano yung John 10:27? Sandali mo na, bago ba? Wala, tinignan nyo na eh. Sige, John 10:27, ano sabi doon?
Tagalog yung English mo, English. Yung King James. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. My sheep hear my voice. Kung ikaw ay talagang tupa ng Diyos, naririnig mo ang boses niya. Amen po ba? Mga kapatid, wake up call. Amen po ba? If you really are a sheep of the Lord of God, you know His voice. You hear His voice. Pag may sinabi siya sa iyo, you heard His voice. Narinig mo ang kanyang salita, kilala mo siya. May kasunod yun. And they follow me. At kailangan mong sumunod. At susunod ka talaga. Why? Because you know your Lord. You know your God. Amen po ba? Amen po ba? Ha? So wake up call na. Okay, balikan natin kapatid. Yung sa Matthew 14. Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, yun na. Sa 27, ano sabi? Sa 27, sabi niya, huwag kayong matakot. Ako ito. Alam kong, I believe, they know yung boses ng Panginoon. Amen ba? Amen po ba? Tama po ba? Naniniwala kayo doon? Na narinig nila ang boses ng Panginoon. At nagsabi ang Lord, ako ito. Pero si Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw yan, asan ang faith? Hindi ko sinisiraan si Pedro ha. Ito po, sinulat ko dito, meron pong reason. Bagay na para sa atin. Bibigay ng aral para sa atin. Ito na mga kapatid. Panginoon, kung talaga ikaw yan, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan dyan sa ibabaw ng tubig. Mga kapatid, I want you to listen. Painggan niyo po ako. Isa-isahin ko kayo. Roland, Jerry, Atinenet, Romana, yung mag-asawa, mag-asawa, Ruther, Lalaine, Pastor Mario, Pastor Dave, Sunga family, Jairus, Michelle, Kat, Pastora Kat, Pastora Stella, Bongs, Pastora Lalen, Bible pa isa Ate Shirley, Jenny, Ate Edna, Pastora Mary Ann, and JV, at asawa kong nakikinig dito. Yung pong sinabi ni Pedro, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan dyan sa ibabaw ng tubig. Question. Please sagot kayo. Kanino galing yung request? Walang sumagot. Bye. Sinong nag-initiate? Kay Pedro Si po. Peter po. Sabi ni Lalaine at sabi ni Ate Pina. Tama po, lahat tayo. Eto yan, oh. So, tingnan niyo po, paki-confirm. Ang Panginoon ba ang nagsabi kay Pedro, Pedro, halika dito. Punta ka dito. Sa kanya ba nagmula? Please sagot, para malinaw tayo. Divina. Kay Peter. Si Peter. Kay Peter. Si Peter. So, hindi sa Panginoon. Tama po, no? Hindi sa Panginoon. Alam niyo po, gusto kong bigyan ng emphasis to. Mga kapatid, minsan sa buhay natin, may plano tayo. Amen? Itong plano natin, gusto nating mangyari to. Which is hindi galing sa Panginoon. Marami na ako na-witness dyan. Etong ginawa nila, nag-pray ka ba? Di po. Naisip lang. Ginawa. In a short period of time, nangyari yung gusto. Pero dumating sa punto, at the end of the day, or in the end,
nagka windang-windang yung pinlanong gusto ng tao. Why? Dahil hindi galing sa Panginoon. Yun yung sinasabi kong permissive will. Yung ginustong kalooban. Yung pinilit mangyari yung kalooban ng tao. Just like this, si Pedro. Panginoon, kung talagang ikaw yan, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan dyan sa ibabaw ng tubig. It was not from the Lord. Hindi yun galing sa Lord. Si Pedro yun. Pero dahil nga nagsabi si Pedro, the Lord responded. Halika! Oh, Panginoon, ito pong gusto kong, Panginoon, ito gusto kong ganito, Lord, gusto ko ganun, Lord, ganito gusto ko. Hindi yun ang gusto ng kalooban, hindi na kalooban ng Panginoon, pero mapilit ka. Sometimes ganun ang isang Kristiyano, mapilit. Dahil sa mapilit ka, the Lord allowed. Sa pagpipilit mo, sa pagpipilit mo, ipinapakita mo yung pananampalataya mong matutupad yun because you have faith at naandyan ng Lord. And the Lord said to you, okay, ginusto mo yan eh. Okay, inalaw ng Lord. Pero tingnan nyo mga kapatid, kung ito pa'y nangyari na sa buhay nyo, o kung hindi pa, please, be sensitive. Sumagot siya, verse 29, halika, mula sa bangka ay lumakad si Pedro. Nung na-receive, alam niyo po kasi minsan pag talagang hindi kalooban ng Panginoon at pinipilit natin, si Satanas papasok eh. Bakit? Bakit? Kasi wala na sa linya. Wala na doon sa path ng Panginoon, yung P-A-T-H, path. Wala na sa path ng Panginoon. Pinipilit mo, nakakapasok ang kaaway. Ano na naman itong sabi na nanakit? Wala akong ibig sabihin dito sa ibang mga tao, specific para sa lahat po ito, para sa lahat, para sa lahat. Ngayon po, kung meron pong tinatamaan sa inyo, bato-bato sa langit, talagang tamaan ka sana, no? Okay? So anyway, ganito. Ganito. Kasi nangyari sa akin to eh. Nangyari po sa akin to. For 20 years, ginusto ko yung bagay na gusto kong mangyari at alam kong kalooban ng Diyos yung bakit. Dahil hindi kalooban ng Diyos na kami maghirap ni Tess. Gusto ng Diyos yumaman kami, kaya nga nag-abroad ako eh. Diba? Pero nangyari, alam nyo na istorya ko. Kapatid, tingnan nyo. Mula sa bangkay, lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Nung sinabi ng Panginoon sa iyo, sige, mapilit ka, gusto mo yan, go! Naka-receive ka ng mga tinatawag ng mga confirmation sa mga tao, kung kani-kanino nagpunta, nagtawag dito, ano tawag doon, love? Humingi ng advice sa mga taong, sagot naman ng mga tao, ay oo, sa Panginoon yan, para gawin mo yan, yan sinasabi ng Lord sa iyo. Ayun, tulad ni Pedro, nakapaglakad sa ibabaw ng tubig. Yung ginusto mo, naandun ka na, nangyari na. Pero ito na. Kasi yung tinatawag na deception ng kaaway, para naman sa Panginoon yan, Kristiyano ka, Diyos mo siya eh. Papasok ang kaaway diyan. Alam niyo bakit? Kapag hindi kalooban ng Panginoon, kapag walang instruction ng Panginoon, kapatid, hindi sa Panginoon yan. Tandaan mo yan. Papasok at papasok si Satanas. Patitigasin ni Satanas ang puso mo. Mananatili ka doon sa nabuo mong conclusion na sa Panginoon to eh. Nakuha niyo po? Halimbawa ganito. Gusto mong magpastor, halimbawa. You have the desire na magpastor ka. Kaya sabi naman ni Pablo, di ba? Hangarin natin ang mga kaloob. Di ba? Hangarin natin. Isa sa mga yung pagpapastor eh. Di ba? May nagpapastor, may evangelist, may ano. Pero yung sinasabi ni Pablo doon sa fruit, doon sa gift of the Holy Spirit. Pero ganun pa man, wala namang masama doon eh. Na ikaw ay magpastor. Pag sinabi sa akin ng Panginoon, tawagin mong pastor yan. Sino, Lord? Ayan, si JP. Gusto ko maging pastor yan. Lord, pwede bang after 10 years na lang?
Parang hindi pa ako tiwala dyan eh. Pag sinabi sa akin ng Panginoon, wala pong mga pastor ng JCM. Ang sinabi sa akin ng Lord, na tawagin mo yan at siya ang isa sa mga pastor ko sa JCM. Wala pa pong akong inagrihan sa Panginoon na, okay Lord, gagawin ko po. Hindi. Nakikipag-bargain ako. Panginoon, kung taong to, Lord, baka nakakalimutan mo. Ganito, ganun ako. Ganun po ako. Nakikipag-usap ako sa Panginoon. Si Pastor Akat, napakabata niyan. Sinong maniniwalang pastor yan? Sinong maniniwala dyan? Eh, tigas ng ulo niyan. Ayan, nadali na naman ako ng Panginoon. Bakit? Nung sumunod si Pastor Akat, sino napahiya? Although hindi nyo po alam, sa harapan ng Panginoon, napahiya ako. Grabe naman si Pastor Akat. Hindi pa nagsisimula, umiiyak na. Sige nga, mula ngayon, magpipris ako, umiiyak muna ako. Mga kapatid. Diba para? Hindi po ganun eh. Kaya lahat po ng pastor ng JCM, dumaan po sa matinding pagsusulit po. Dahil ayoko magkamali. Ito na nga eh, sinabi na nga ng Panginoon sa akin, ang tigas pa ng ulo ko eh. Alam niyo po, merong ilang tao na lumapit sa akin. Nagalit sa akin dahil hindi ko sila ginawang pastor. Lumapit sa akin, Pastor, gusto ko pong magpastor. Gusto ko pong gato-gato. Sige, pray lang tayo. Umabot na sa 6 months, 8 months, 1 taon. Pastor, ano? Wala sinasabi sa akin ng Lord eh. Pero sa akin sinabi ng Lord, pastor daw ako eh. Maaring in the future, o maaring sa ibang church, o maaring dito ka talaga, pero not now. Hindi pa ngayon. Hindi basta-basta yung ganun. Kasi pag sinabi ng Panginoon sa akin, number 1, magdi-disagree ako. Amen po ba? Kaya po sinasabi ko sa inyo, kapag pinilit mo maging pastor ka at maging pastor ka nga, mapapariwara talaga ang tao. Kaya hindi na kalooban ng Panginoon. Kung pinilit mong gusto mo, pastor, gusto ko pong maglingkod sa Lord. Okay, gusto ko maging leader. Ha? Leader? Okay. Papapray lang natin yan. Wala sinasabi ang Lord sa akin. Kaya nga, sa mga ministries po natin, di ba, dun sa ating media, sa ating banda, pag ang tao tinawag ng Panginoon, dito po binibigyan natin ng konsiderasyon. Kung talaga tinawag ka ng Panginoon, hindi naman si Wendell o si Joshua ang magsasabing, ay hindi ka ano ng Panginoon, walang sinasabi Lord sa akin. Meron tayong tinatawag na mga steps para makapasok ka sa ministry niyan. Pag yan, nalampasan mo at tagtagumpay ka, then you're qualified, then go. Nasa ministry ka niyan. Amen po ba? Even sa mga teachers, kapag may nag-volunteer at nagsabi sa akin, Pastor, si ano gustong magganito, ganun. Yan mo siya kausapin ako. Pag kinausap ako, sinabi ng Panginoon, teacher ka, go. Pag sinabi ng Panginoon, hindi, namamalo ka ng bata. O, diba? Pastor, hindi ako namamalo ng bata. Ba't umiyak yung bata? Kinukurot ko lang kulit eh. Diba? Kaya ngayon siguro ganito, sa mga teacher po, ang pinakaano ko po, sa mga gusto maging teacher ng kids natin, ito pinaka-the best na training sa kanila, mga kapatid. Ito pinaka-the best na training sa kanila. 3 buwan, hahawakan nila si Seiya. Pag si Seiya bumait, principal ka na agad. Hindi ka lang teacher kapatid, principal ka. Si Seiya bumait. Mabait naman si Seiya, kayo naman oo. Mamasira. Napakabait tong batang yun. Yun nga lang, minsan pag basta, yun ang training natin. 3 yan. Di ba? Si Seiya. Pag hindi pa talaga, di ba? Ibigay mo si Ariel. Yan. Di ba? Pag hindi pa talaga, magpaalam tayo kay router. Router, pwede bang mahiram yung panganay mo? Di ba? Pag yan, bumait ng 1 linggo, hindi ka lang principal, superintendent ka pa. Okay? You are the highest of the highest. Okay, eto na. Nung time na sinabi mo sa Panginoon, Lord, gusto ko ganito, ganun.
At talaga sinabi ng Panginoon, o sige, gusto mo yan, halika. Tapos eto na, naglalakad ka na tulad ni Pedro. Tandaan mo, those hangin, those alon, hindi sa Diyos galing yan. Hindi sa Diyos galing yan. Alam bakit? Dahil hindi ka pahihirapan ng Panginoon na mapapahamak. Si Satanas, kanya yan. Bakit nagbigay si Satanas ng ganyan? Kasi simple lang. Ayan ang linaw, oh. Diba? Sa 28. Hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan dyan sa ibabaw ng tubig. Hinamon ng Panginoon. Hindi kalooban ng Panginoon. Pero sabi ng Lord, sige, halika, pumunta ka dito. Nakapokus si Pedro eh. Nakapokus siya sa Panginoon eh. Nakapokus siya doon sa gusto niya mangyari eh. Pero dahil sa hindi nga siya nasa path ng Panginoon, yung path, yung kalooban ng Panginoon, dahil hindi ang Panginoon ang tumawag, hindi ang Panginoon eh. Hindi ang Panginoon nagsabi sa kanya, Pedro, halika dito. O kayong lahat ng mga nasa bangka, maglakad kayo papunta dito sa akin. Hindi. Nag-guess nyo po? So, mga kapatid, iwasan po natin tayo magkamali sa gusto nating mangyari. Iwasan po natin. Maging alerto po tayo, maging sensitive tayo. Huwag tayong maging katulad nito. Sa gitna ng kanyang paglalakad, dumating si malakas na hangin. Siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Pag ang isang gawain o isang binabalak mo na gawin o mangyari, hindi kalooban ng Panginoon, ang resulta niyan, lulubog yan. Pero ito maganda. Panginoon, sagapin niyo ako, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Mga kapatid, ang layo pa ng Panginoon kay Pedro eh. Tama? Kasi kung malapit na si Pedro, hindi na siya matatakot kasi malapit na siya eh. Ibig sabihin, nagsisimula pa lang siya, nasa kalagitnaan o basta malayo pa siya sa Panginoon nung siya lumubog. Pero nung tumawag siya, sabi ko, agad siyang inabot. Hindi sinabing, Panginoon, sagipin niyo ako, baka lipas ang 5 minuto, baka lipas ang 10 segundo, makalipas ang ilang hakbang ng Panginoon, siya'y inabot ni Jesus. Hindi. Agad, andyan ang Panginoon. Kaya nga lang, eto, bakit ka nagalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Diretsahan, napakaliit ng iyong pananampalataya. Sino ba nagsabing lumapit sa akin? Sino ba nagsabing nagpunta sa akin? Di ba ikaw? O di ba? So mga kapatid, para hindi tayo magkamali sa ating desisyon, Panginoon, ibigay mo sa Panginoon. Idulog mo sa Panginoon. Huwag kang magmadali. Sabi ko nga sa iyo, kung ang ninanasa mo maging pastor ka, idulog mo sa Panginoon. At ang Panginoon kikilos. Sa kahit na ano pang kaparaanan, magkakaroon ng confirmation una sa akin, kasama ng mga kasama kong mga pastors. Masaya kami na ikaw ay makakabilang, mabibilang sa gawain ng Diyos, sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. So permissive will. No? Sa pananampalataya, eto po, alam na natin to pero babalikan natin. James chapter 21. James chapter 2 verse 21. James 2:21 ang sabi dito. Ang ating amang si Abraham, tulad ni Abraham, ay kinalugtan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang kanyang anak o ang dambana ang anak niyang si Isaac. Diba? Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Pag tinawag ka ng Panginoon,
Mga kapatid, puntahan natin to, Genesis chapter 22 verse 1. Kasi sadali mo na. Balik ka. Verse 21. Sabi nga sa verse 21 nito, ang ating amang si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niya si Isaac. Wait. Nang ihandog niya sa dambana. Bakit niya hinandog? Siya ba may gusto nito na ihandog niya si Isaac? Na tulad ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw yan, hayaan mo pumunta ako riyan. Hindi po. Sa Genesis chapter 22 verse 1, tingnan natin, puntahan natin. Genesis 22 verse 1, sabing ganon, paglipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. At magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Mga kapatid, ito ang Panginoon ang nagsabi. Instruction ng Panginoon, ihandog mo ang iyong anak. Alam na natin ang nangyari, sumunod si Abraham. Bakit po? Dahil tinawag siya ng Panginoon, may instruction ng Panginoon sa kanya. Nananampalataya si Pedro. Nananampalataya si Abraham na yung sinabi ng Lord sa kanya, sa iyo magmumula o sa angkan mo, sa supling mo, magmumula ang maraming tao, ang angkan mo darami. Amen po ba? So kung sa supling ko, nag-iisa kong anak na si Isaac, bakit pinapahandog ng Panginoon? Pero wala siyang ganun. Walang naiulat na itala na nagtanong si Abraham. Walang binanggit dito na si Abraham ay napaisip habang sinabi ng Panginoon. Pagkatapos sinabi ng Panginoon na ihandog mo sa akin ng iyong anak, napaisip si Abraham, bakit? Anak ko yun. Hindi. Tuloy-tuloy po yung pananampalataya niya. Bakit? Dahil tinawag ng Panginoon. Ang Panginoon, kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? So, pananampalataya. Nanampalataya siya. Bakit? Kasi may tinitingnan siya. Una, ang Panginoon, ang Diyos, si Yahweh. Naniniwala siyang buhay na buhay ang Diyos na kanyang sinasamba. At lahat ng gagawin niya, na sinabi ng Diyos sa kanya, may layunin ng Panginoon at hindi siya pababayaan. Tingnan po natin sa Hebrews chapter 11 verse 1. Alam na natin to. Chapter 11 verse 1. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Sinalugdan ng Diyos ang mga tao nung una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Sinalugdan ng Diyos, bakit? Dahil tinawag sila. Kung babasahin po natin, walang ni isa sa kanila sa mga propeta. Ang gumawa ng bagay na hindi sinabi ng Lord. Si Ezekiel, nilagay ng Diyos sa kanyang puso. Nilagay ng Diyos sa kanyang puso na itayo uli ang bakod ng Jerusalem. Tama po ba? Nanampalataya siya na magagawa yun dahil sa tulong ng Diyos. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan. When the Lord called you, when the Lord instructed you something to do something, ito po, magtiwala tayo na mangyayari yun. At meron tayong katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Katiyakan. Tinalugdan ng Diyos sa mga tao nung una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Nanampalataya sa Panginoon dahil bakit? Merong ginawa, merong sinabi ang Lord, merong instruction ng Panginoon. Sa verse 3, dahil sa pananampalataya, naunawaan natin ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Basta na lang ba tayo nanampalataya?
na ang sanlibutan ng bundong ito, ng buong sangkatauhan ng buong universe ay ginawa, nilikha sa pamamagitan lamang ng salita. At ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Basta na lang ba tayo nanampalataya? Kapatid, hindi. Bakit? Nakarinig tayo. Amen po ba? Nabasa natin, narinig natin na merong ganito. May nabasa tayo sa Bible at ang Bible pinaniniwalaan natin na totoo ito dahil ito ay salita ng Diyos. Hindi ito yung something na ikaw mismo ang sa iyo nang galing na ay nananampalataya ako sa Diyos. Hindi mo pa kilala ang Diyos eh. Pero nung nakilala mo ang Diyos, nagkaroon ka ng pagtitiwala at naniwala ka sa Kanya at nanampalataya ka. Amen po ba? Amen po ba? So pag tinawag ka ng Diyos, no, although tayo mga Kristiyano na, pinag-usapan ko tayo mga Kristiyano na, pag tinawag ka ng Diyos, gawin mo yung pinapagawa niya sa iyo. Amen? Make sure na galing sa Kanya yan. If you really are the sheep or a sheep of the Lord, you know His voice. And the Lord knows you so much. And you follow Him. Amen? John 10:27. Sa verse 6 po, verse 6. 3 yan, di ba? Sa verse 6, ano sabi? Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Amen po ba? Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Pero dahil nananampalataya tayo sa Diyos at sinusunod natin siya sa Kanyang mga gustong gawin, pinapagawa sa atin, nalulugod ang Panginoon. But every time na tayo lumalapit sa Panginoon na may pananampalataya, meron tayong blessings. Amen po ba? Tingnan niyo po sa Psalms chapter 9 verse 10. Psalms chapter 9 verse 10. Malapit na tayo matapos. Nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan. Kilala mo ba ang pangalan ng Panginoon? Kilala mo ang Panginoon? Dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Kapag lumapit ka sa Panginoon, hindi ka niya tatanggihan. Amen po ba? Kapag tinawag ka niya at naguluhan ka, Lord, sabi mo ganitong gusto mong gawin ko, bakit ganito? Lapit ka sa Lord. Ililinawin ng Panginoon yung instruction niya sa iyong hindi mo maintindihan kasi wala ka sa focus. Pero tanda mo, kapag pinilit mo yung gusto mo, ikaw lang ang nag-isip nito, maguguluhan ka. Confusion, deception, walang peace. Maguguluhan ka talaga. Puro gulo ang mangyayari. Kasi tulad ni Pedro, kung talagang ikaw yan, Lord, hayaan mong pumunta ako riyan. O, diba? Sabi ng Lord, halika. O, nung siya'y lumubog, napakalitang yung pananampalataya. O, diba? Last verse, Psalms 34 verse 8. Sabi ganon, tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Matakot kay Yahweh, kayo na Kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Amen. Amen po ba? Matakot kay Yahweh, kayo na Kanyang bayan. Matakot ka sa Lord. Amen. Kapag hindi kalooban ng Panginoon, huwag mong pipilitin. Matakot ka sa Kanya. Diba? Kapag ikaw sumunod sa Panginoon, may takot ka sa Kanya, naririnig mo ang Kanyang boses, sinusunod mo siya, kilala ka ng Diyos, makakamtan mo ang lahat ng bagay. Amen po ba? Maging dito man sa mundo, temporarily, at hanggang sa ating sa ating pagkamatay, yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Amen po ba? At just sa buhay na walang hanggan, puno ng mga reward ang nag-aantay sa atin. Lapakan po natin ang Panginoon.